Saan nga ngayon, Mr. Maravillas? Nandito po ako sa DSWD Regional Office na imbita tayo sa kapihan sa Bagong Pilipinas. Ayan po, mga kababayan. Yan si Director Ramil Marianito ng Philippine Information Agency. Tapos yung Director ng DSWD Region 5. So we have the members of the media makakasama natin dito. Kasi pag-uusapan ko, siyempre si Mrs. Hindi pwede hindi kasama. Yung mga serbisyo po ng nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, para at pag-alantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. DSWD, lalo't very active ngayon ang ating mga kawani ng ating gobyerno para sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. And in fact, noong June 7, galing pa lang dito yung ating Pangulong Duguman para sa distribution po ng mga tulong, ayuda for fishermen, mga magsasaka and families na natiktuan po ng El Niño phenomenon. Sa buong Bicol region po, ang naipamigay 162 million pesos. And I think si Speaker Martin Romualdez yata pupunta rin dito for the Bagong Pilipinas Servicio Care. Hindi ko pa alam kung kailan po. Pero we will cover in case. But meantime po, gusto kong ibigay sa inyo mga kababayan itong balita. Nag-react na po si Maudix doon sa nangyaring magsalakay ng mga members ng PNP sa compound po ni Pacquiao. And siyempre, pugante na po si Pacquiao, mga kababayan. So ngayon, tinundi na po ni Maudix yung ginawang operations ng PNP. Ang tawag niya, overkill daw. What? Ito po, mga kababayan, yung statement niya. Sabi dyan, I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo Sikibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. Siyempre rin naman po, wala nga naman taga Davao, hindi may influensya doon yung pastor. Dapat nga lahat ng mga members ng PNP dyan sa Davao City very shuffled po, very assigned po at palitan ng mga bago. This incident occurred within a place of worship and on school premises which is absolutely unacceptable. Doon po pinagdudugahan na nagtatago o saan pa man po isi-serve yung warrant of arrest kung hindi doon sa lugar ni Pacquiao. Nagiging na po si Maudix. Nagiging illogical. Tama ba, mga kababayan? Will this overkill be the trademark? Be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga balitang yan, yung detalye ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung bago naming mga clients. Tingnan ninyo po. Very colorful. Napakaganda po ng aming gym. At napakalinis. Pati mga foreigners po, pumupunta sa amin. Mga British tourists po sila.
Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ayos na Mr. Maravillas. Hindi pa kasi sumusoko. So, paano siya mapuproven guilty beyond reasonable that ayaw man niyang humarap sa usgado? So, ang dapat niyang gawin, sumurrender sa mga authorities, magpasakop sa batas. Ganon. And mag-submit ng kanyang sarili sa trial. Ano ba naman itong si Maudix? Naging Pangulo, tapos abogado. Sa bagay, 75 daw yung kanyang grades. Nawala na po sa hulo. Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of this administration when dealing with their supporters? Hindi man po kayo critics lang, kundi destabilizers. Yung grupo ninyong nautog, walang ginawa, kundi i-destabilize yung Marcos administration. Hindi na kayo makapaghintay. Gusto ninyong iluklok si Inday. Maghintay kayo ng 2028 election. So sabi niya po sa statement, how can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Sabi po ni Maudix, wala po kayo, Maudix, na moral authority or ascendancy to speak about respect of human rights, respect of constitutional rights. Kasi yung panahon po ninyo, 20,000 ang sabi ni Attorney Cheljuk, based on records mismo ng Supreme Court, sa report po, more than 20,000 po ang namatay sa AGK ng administrasyon po ninyo na kayo mismo yung nag-utos. Ang tanong, kumusta naman yung constitutional rights ng 20,000, more than 20,000 na biktima ng AGK? So sa inyo okay yon, pero sa administrasyon ngayon, serving the warrant of arrest, tawag ninyo overkill, wala nang maniwala sa inyo. So yan po, magsisimula na po mga kababayan. Kapihan sa bagong Pilipinas. Nag-start na po. Tayo po naman ay dito nagaganap ang ating po namang kapihan sa conference hall ng DSWD Regional Office number 5 si Mario na to. Sa lungsod ng kasama noon sa ngayon po ay siya yung host. Mayroon po lamang na tayo tumayo po para sa ating panalangin at susunod po yan. And as ordered by the President, mga kababayan, yung bagong Pilipinas inaawit po dito.
po. panahon na nagbago. Sa uli po, bago hindi. At So, weekly po itong ginagawa. Para yung mga programa ng mga different agencies ng gobyerno ay maipaabot sa ating mga mamamayang Pilipino. General Jose John Doris Jr. at ng aming direct assistant, Alice Gutierrez. So, sila yung mga kasama natin sa media. So, Tuesday po siya. Of course, ito po naman ay pangunahan ng ating regional director sa Bagong Pilipinas initiatives na naglalayo at ma-enhance ang public understanding and engagement with the programs and projects of implementing agencies at the grassroots level. Ito rin po ay may layunin ay ma-amplify ang mga policies, activities, and achievements ng future department consistent with the mandate of the administration's Bagong Pilipinas governance and leadership agenda. And it aims also to fulfill the President's directive for all departments to promote their activities and operations across all regions, highlighting a government in action. Siyempre, yung concept of operations ito, ang kapiya po naman sa Bagong Pilipinas ay inorganisan ng PCO and hosted by the Philippine Information Agency Regional Offices. In the case of PIA Region 5, it will be hosted by our Regional Director Ramil Mariguerito. So, it was synchronized events which will be in close coordination with the regional offices of each department, which will also be requested to provide logistical needs, of course. Through PIA, from PCO through PIA Regional Information Officers, ito po naman ay minamanage upang malinis sa katuparan ang ating kapihan sa Bagong Pilipinas. Batay rin ito sa mandato ng Memorandum Circular number 24 series of 2003, launching the Bagong Pilipinas campaign as the administration's brand of governance and leadership. Of course, nandiyan ang directives ng ating Presidente, Ferdinand R. Marcos Jr. during the full cabinet meeting in January 2024. At kapihan sa Bagong Pilipinas kung saan ay Regional Director Dudes Marianito Social Welfare and Development DSWD Field Office number 5. Sa pangalan po ng PCO, ang Presidential Communications Office, sa pangunguna po ng ating butihing Secretary Cheloy Diletaria Carafil, and of course the PCO Senior Undersecretary Cesar Chavez, who is also a Ticulano. Sa amin pong Director General sa Philippine Information Agency, DG Joe Torres at DDG Ares Gutierrez. Ito po ang inyong lingkod, Dudes Marianito, kasama po ang buong pwersa ng Philippine Information Agency. Ating pong featured agency ngayon ay ang isa pong ahensya na talagang gustong-gustong makapaniig na taong bayan. And of course, ng ating po mga kasamahan sa media. R.D. Norman Islaurio, who is the head of this agency in the Bicol region, was born and raised in the province of Si R.D., taga-media din pala to. And maraming salamat sa inyong pagdalo ngayon sa ating kapihan. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues and friends from the media, maghay na agdaw sa inyong gawas. It is my great honor to present to you the accomplishments of the Department of Social Welfare Development, or DSWD, in Bicol. And as the Field Office 5 Regional Director, I have the privilege of leading a dedicated team of individuals who work tirelessly to provide essential services and support to our communities. Today, it is with immense pride to present our collective achievements and highlight the significant progress we have made in fulfilling our mission. The past years have been one of the unprecedented challenges and extraordinary efforts. We have faced natural disaster, economic difficulties, and social issues that have tested our resilience and commitment. Despite these obstacles, we have remained steadfast in our goal to uplift and empower the most vulnerable members of our society. Our achievements are a testament to the hard work, dedication, and collaborative spirit of our entire team, as well as the valuable partnerships
We have forged with local government units, non-government organizations, and other stakeholders. After all, ito pong pagsasama natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay dahil po sa ibinabang kautusan ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., lalo na po dito sa bagong Pilipinas. Together, we have been able to implement programs and initiatives that have had a profound impact on the lives of countless individuals and families. Our commitment to a continuous improvement and innovation is essential as we strive to provide even better support and services to our communities. I would like to extend my deepest gratitude to the President of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., and to the tireless and very active Secretary of this Department, Secretary Rex Gatchalian, and to each and every one of you for your unwavering support and dedication. Your contributions are the foundation of our success, and I am confident that together we will continue to make significant strides in achieving our shared vision of a just and compassionate society in bagong Pilipinas. Allow me to proceed with my presentation in terms of as far as the accomplishments of the DSW people is concerned. Please continue, Derek. Under our pantawid, and 9 billion. for Pantawid the funded dito. beneficiaries 9 billion noong pesos. 2023, Napakarami about po, mga kababayan. we have 387.93 funded beneficiaries, and ang allocation po natin ay 8.26 billion pesos. So, kaya nga po, ito po yung ituturing natin na pinakamalaking programa na may pinakamalaking pondo na inilalaan ng ating gobyerno. Funded beneficiaries po natin ay 387,093. Pero yung inilaan po nating budget ngayon ay 9.19 billion pesos. So, yung nabigyan po natin ng cash grants ngayong 2024, for the first, our target beneficiaries is 15,873 individuals. And our budget allocation for this is 297 million pesos. So ngayon po, ay nabibigyan na po natin, o nabigyan na po natin ng livelihood assistance ang 2,239 beneficiaries. Grabe, ang daming natutulungan million pesos this sa year. Bicol region. Sa ilalim naman po ng ating kalahisi sa PMNP, as you know, yung ating Philippine Multi-Sector Nutrition Project o PMNP ay mayroon po ang pinakamalaking pundong inalaan sa buong bansa po natin ay dito sa Bicol region. Wow. So, we have Pinakamalaki pala dito po, mga kababayan sa Bicol. Kahit hindi dito nanalo si PBBM. Pero mahal na mahal niya ang mga Bicolanos. Ito po yung Pinakang malaki. at pag-repair ng ating mga daycare centers para po ma-address ang malnutrition natin at stunting rate dito po sa Kabigulan. So, 52,629 na mga pamilya po natin ang nakilabang sa programa ito na under sa ating PNP. Next please. Sa ilalim naman po ng ating kalahi since NCDDP, mayroon po tayong 631,620 na household na nakinabang po dito sa mga sub-projects natin na umabot po ng 3,173. And yung pondo po na inilaan ng ating gobyerno dito ay 1.7 billion pesos. Next please. Ang target po natin dito is 1,170. And ang na-serve na po natin mga household ay 184. Mabot po ang allocation dito sa 13.2 million pesos. Itong bagong Pilipinas ay pinatutupad po ng ating mahal na Pangulo. Nag-iron po tayo doon sa bayan po ng Garchidorena sa Camarines Sur. Ang senior po natin dito sa food stamp program ay 190 beneficiaries with allocation of 7.2 million pesos. Pag-usapan naman po natin yung rights. Busog-lusog po yung mga mahirap dito sa Bicol region.
mga Ang Kinakalinga at Lai ay nag-serve po tayo ng 35 kids. Ngayong 2024 naman ay 24 children. Yung ating RRCY Sorsogon City ay mayroon po tayong client na 78 noong nakaraang taon. At ngayong taon po ay mayroon tayong 39 children. Ngayon po sa ating mga Haven for Women and Girls, mayroon po tayong 52 na mga kababaihan for 2023 na nabigyan po natin ng tulong. And for this year 2024, mayroon po tayong 40 na mga client po sa Haven for Women and Girls. Dito naman po sa ating social pension program, as you know, isa po sa ginawa ng paraan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipatupad ang pagtaas ng monthly stipend ng ating mga senior citizen mula po sa 500 kada buwan na yun po ay 1,000 pesos na po yan. So noong 2023, ang target beneficiaries po natin ng mga seniors ay 288,159 and ang budget allocation po natin ay 1.73 billion pesos. Pero ngayon pong taon 2024 kung saan ipinatupad na po ang 1,000 monthly stipend, mayroon na po inilapordo ang ating DSWD na 3.46 billion pesos. The target beneficiaries of 288,155. Sa ngayon po ay nakapagbigay na po tayo ng pension sa 84,627 ng mga senior citizen with a corresponding na disbursed 3.4 billion ang allocation. 507.8 million pesos. Ito po ang mapunta naman po tayo sa centenary. Yung po ang ating mga lola na umabot na po ng 100 years old kung saan ay nakatanggap po sila ng 100,000 pesos. So noong 2023 ay nabigyan po natin ng 100% na 139 na mga centenarian po natin. Budget disbursed ng 13.9 million pesos. Ngayong taon po, 2024, may target beneficiaries po tayo na 130. And as of now, nakapag-serve na po tayo ng 49,000 centenarians, o 49 centenarians with 4.9 million pesos na pondo ibigay po sa kanila. Na 150,000 with a corresponding cost of assistance ng 381.6 million pesos sa halos lahat ng local government units dito po sa Bicol region. At yung pinakamalaki at yung isa pang pinakamalaking programa po natin ay yung tinatawag natin Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX. Alam po ninyo, dito po sa ating sa Bicol, dahil nga po dito sa Bagong Pilipinas program ng ating butihing Pangulo as started by our very own Secretary Rex Gatchalian. Marami na po tayo dito mga satellite offices. Ang objective po, ang objeto ng ating Pangulo na mailapit yung serbisyo ng AIX sa ating mga kababayan po kapwa Bicolano na nasa kalalayong lugar. Kung kaya nga po, noong 2023, nakapag-provide po tayo ng assistance under AIX sa 310,123 na kliyente na nangailangan po ng education assistance, medical assistance, burial assistance, food assistance, and transportation assistance. Umabot po at ibinigay namin tulong under AIX sa 1.85 billion pesos noong 2023. Ngayong 2024 po naman, nakapag-serve na po tayo ng 148,549 na mga kababayan po natin dito sa Bicol na nangailangan po ng tulong under AIX. And ang corresponding cost of assistance po niya na-serve natin ng mga kliyente ay 956.81 million pesos. Kasama na po dito yung ating mga estudyante na walang-wala. Dahil po, ang kautusan ng ating butihing secretary ay mabigyan ng kahit pa paano panggastos sa kanilang pag-aaral itong ating mga indigent na mga estudyante. At dyan po,
kabilang sa Bagong Pilipinas Program sa may malasakit na programa ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Corvallis Marcos Jr. So ito sa taon na ayuda sa Kapos ang Kita Program. Ito po ay para sa mga kababayan natin na minimum wage earners na kung saan ang purpose po ng ating gobyerno ay para maibsan ang impact naman nitong pagtaas ng inflation rate. Na kung saan, alam naman po natin, pag tumaas ang inflation rate, tumataas din po ang presyo ng ating pangunahing piliin. Dahil nga po, may malasakit ang gobyerno ng ating Pangulong BBM. Gumawa po siya ng paraan kasama at kongresista at nag-allocate po ng pondo para po dito sa ating akap. Sa ngayon, ang nabigyan ay umabot na po ng 9,970 and the total cost of assistance is 29,745,000. Grabe. So yan po ang breakdown ng ating nabigyan ng assistance under AKAP sa 6 na probinsya dito po sa Bicol Region. At inaasahan po na bago magtapos ang taong 2024, marami po tayo mga informal workers, yung pong mga karpintero natin, yung pong ating mga yaya, yung pong ating mga tricycle drivers ay mabibigyan pa po ng tulong sa ilalim po ng ating AKAP program. Pati mga street children po. Mapunta naman po tayo sa ating immediate relief and early recovery of disaster victims. Ito po yung ating mga ginawang Pati mga street children dito sa ating po inasikaso na nag-DSWD. Alam naman po natin lahat, ang Bicol Region ay bulan ng halos ilang buwan, simula po ng Enero. Kumulang nga po tayo, may 2 linggo pa lang nakakaraan. Kung kaya nga po, may instruction ng ating Building Secretary as directed by our very President, yung ating mga fisher folks and farmers ay dapat tulungan. Kung kaya nga po, nakapagbigay po tayo ng tulong na 20.2 million pesos doon po sa mga apektarong pamilya dahil po dito sa Quaresma Utang Tuyo, na kung saan umabot po sa 34 municipalities and 866 barangays ang naapektuhan. Dahil po yan, nakapag-distribute po tayo ng 29,209 family food packs. At alam naman po natin lahat, noong nakarang Biyernes, pumunta po mismo dito ang ating mahal na Pangulo kasama ang iba't ibang kalihim ng ating ahensya ng gobyerno para naman po magbigay ng presidential assistance to farmers and fisher folks na kung saan nakatanda po ng 10,000 pesos ang ating mga farmers and fisher folks. Nagbigay po ng land title sa Pangilinan Sur. Nagbigay po ng ayuda galing naman sa Department of Agriculture, farm implements, at iba pa. Dito po dahil dito sa tinatawag ng totoo na hulog nation approach sa ilalim po ng ating Bagong Pilipinas Program. Ano po ibig sabihin ito? Narinig po natin ang talumpati ng mahal na Pangulo. Hindi lamang po DSWD kasama natin ngayon dito sa pag-respond at pagtugon sa anumang kalamidad. Andiyan po ang lahat ng ahensya. Lahat po ay nagbabayanihan para po hindi maramdaman ang ating mga kababayan ang tama sa ating kalamidad. Dito ba? Bago po tumama ininyo sa atin, binisita po tayo ng malakas na pagulan. Kung kaya nga po, nakapagbigay po tayo ng tulong sa 103,028 families at umabot po sa 102,692 na family food packs ang ibinigay po natin sa mga naapektuhan ng mga pamilya nito. Kasama na po ang 2,229 na non-food items. So lahat po, umabot sa 68.5 million pesos ang halaga ng food packs na ibigay po natin sa mga pamilya nito. So yan po, sa 6 na probinsya. Sa radyo, narinig po natin sa television, ang aming pong aktibo na kalihim. Hindi mo na lumarating ang tagulan, wala pang tagulan, may assistance na naka-preposition ating Building Secretary Rex Gatchalian as instructed
by the President na dapat may nakalaan tayong mga pagkain sa bawat munisipyo upang kung tumawag na ng kalamidad, mayroon agad tayong maibibigay ng pagkain sa ating mga maapektuang mga pamilya. Hindi po sila magugutom. Kaya nga po, sa 41 na local government units, mayroon po tayo naka-preposition na 142,205 FFPs. Sa ngayon po, hindi po man dumating ang mga bagyo, may mga pagkain po tayo sa ating isla ng Catanduanes, isla ng Masbate. Tamaan man sila ng malalakas na bagyo, wala po magugutom sa kanila. Dahil po mismo, ang ipinabang instruction ng ating Pangulo ay dapat nakahanda palagi ang lahat ng ahensya ng gobyerno. The best po. Next. Ano darating pa ng mga buwan Gagawin pa. sa pagtatapos ng ating 2024 at sa darating pang 2025? Ito po ang gagawin pa ng DSWD sa ilalim ating pinakabagong programa, Bagong Pilipinas. Dito po sa Food Stamp Program. Kanina po ay nasabi ko sa inyo na nagpilot na po tayo dito o nito doon po sa Garcia Torena in the 4th District of Camarines Sur. Mayroon po almost 190 families na natumanggap po ng pagkain dito po sa Food Stamp Program natin. Alam po ninyo, ito pong isa sa pinakabagong programa ng ating departamento ay upang ma-address yung pinatawag na hunger o kagutom dito po sa ilang mga kaubayan natin nakakaranas po ito. Kung kaya nga po ngayong 2024, simula po sa 200 na na-pilot natin sa Garcia Torena, ngayong 2024, ang target po natin ay 2 probinsya, Camarines Sur and Sorsogon. So, target po ng DSWD under the Food Stamp Program na mabigyan ng pagkain, bigas, isda, gulay, itong 24,578 na beneficiaries sa Camarines Sur. Alam po ninyo itong Food Stamp Program, mayroon pong card na binibigay doon sa mga beneficiaries po natin. Ito pong card na ito ay papalitan po ng pagkain doon po sa mga accredited na mga retailers po natin na nagtitinda po nitong bigas, gulay, at kung ano po man, isda, manok, at ano po man klase ng karne. Ang source naman po, 5,977 mga beneficiaryo ang target po natin mapagsilbihan ngayong 2024. Hindi lamang po yan. Napakagandang ang programa total po niya lahat ay 30,555 with a total budget allocation of 98.6 million pesos. Hindi lamang po niya natatapos ang ating Food Stamp Program. Sa 2025, target na po natin sa 6 na probinsya ng Bicol Region na mabigyan ang 74,448 na mga beneficiaries. Mayroon pong budget yan ng 2.6 billion pesos. So dito po sa pag-scale up ng ating programa ito under the Food Stamp Program, marami na po tayo mga kababayan dito sa Bicol ang hindi na makakaranas ng gutom because of this Food Stamp Program, FSP. Next please. Sa ilalim naman po ng ating cash forward for this year, target po natin na sa mga PWDs na 3,140. So makapagtrabaho po yung ating mga PWDs. Kahit po paano, ay kumita naman sila. Alam naman natin, itong ating mga PWDs ay nangangailangan ng tulong upang pambili nila ng kanilang gamot, pagkain, at ipapasa rin ng mga pili. At nakaakibak din po sa programang ito yung ating mga estudyante sa mga universities po natin na mabigyan po ang 300 mga students with a total budget allocation of 16.2 million pesos. Dito po ang action. Dito po sa ating sa Bicol, mga resilient po tayo pagdating sa mga kalamidad. Pero ito ay kasama ang ating community. For the 6 provinces, isa na naman po ang Bicol region sa may pinakamaraming local government units na mabibiyayaan sa ilalim po nitong programang Panahon ng Pagkilos. 102 municipalities with funding allocation of 5.1 billion pesos.
Dito naman po, kain po ang ating mga magsasaka sa panahon naman ng tag-init. Ngayon po ng tag-ulan, ito po mga lawan nito ay gagamitin naman. Iistakan po, lalagyan sila ng tubig upang pag natapos naman itong ating panahon ng tag-ulan, mayroong available na water resources ang ating mga magsasaka. Umabot na ulit ang inyo dito sa Kabikulan. May naka-stock po na tubig na pagdilig sa mga panilig ang ating mga kababayan, mga magsasaka dito po sa Bicol Region. At mga accomplishment na ginawa po natin dito sa katuwang ang ating mga masisipag at talagang nagsasakripisyo ng mga kasamahan po natin sa ating ahensya, lalong-lalo na po ang andun sa ground, our personnel on the ground. Maraming salamat po sir. Maraming salamat po sa lahat po video gusto niya na pong magtanong or may mga gusto kayo na nais pang ma-elaborate doon sa mga nabanggit po ng ating Regional Director ng DSWD Field Office number 5. Pero bago po yan, baka sabihin nyo, kwento lang ito, baka gusto natin pakinggan ilan sa mga testimonyas, no, yung mga nakatanggap. Ito mga binabanggit ni RD na mga accomplishments ng kanila pong opisina. Magbigay na tayo ng ilang mga testimonyas lang o yung mga mismong nakatanggap itong kanilang mga programa. Nakatanggap po ng tulong, testimony. Sa pera, pero tuwing nag-aanong nito ako sa pag-aaral. Nagtrabaho ako bilang kapensera. Napapaiyak na siya po. Pero hindi mo namin tagang sa ating yung kagarapan. Namin mo kita nito lang para hindi lang sa sa mga paksa na natalakay namin sa mga sa aming development proseso sa mga SPS. Maraming paksa na sila sa aking kaisipan bilang gawin. So these are real people, mga kababayan, na natulungan at masayang-masaya po sila na bago yung kanilang buhay. Tapos gawin natin ang na hindi pwede nandun lang ka-expect lang tayo maghihintay lang tayo na oo nga may tinutulong sa atin like ang office ang huwag natin istik ang ating sarili nandun na lang tayo dahil napagkalang hindi tayo mapapabayaan ang ating tuloy and then yung parts sa atin dahil kayo sa upang So, di ba? Pixel na siya. So, nakakatuwa po na naging maayos na yung kanyang buhay. Ang programa ito at sino-sino na po yung biyayaan talaga ito. Isa pong patunay, isa pang testimony. Ito pa, isa pang testimony, mga kababayan. Ang karangalan nito sa akin na maging isang voting care. Pwede nyo pag malaki, uy, sumama mo naging parte ng church ng barangay. Kaya ko naisip na sumunod sa barangay, kasi kung wala sa voting care, hindi ko makasama sa kataparan ng church. At ang alam ko kasi kung may kataparan ng proyekto, hindi lang po dalawang tao, isang tao, hindi ba makikilala ko yung buong barangay. Yan po yung hawakan ko, kaya ako ang naisama.
Kasi dahil ko kasi ang protest, ako po ay dati isang gawin mo, hindi po naging maganda na kasi gawa natin tayo na hindi nagpunta ko Na-aksidente po siya. Sabi ko sa part, isang nilago din eh. Parang mahirap ako sa pinaanik mo sa akin na kasilisan. Baka pero sa tulong sa mga kausin, sabi nila, huwag ka magkakala, tutulungan ka namin, basta tulungan mo rin kami. So sabi ko, siguro ito yung pagkakataon para Napaiyak siya. ang isang tawag kita daw may isang kulang ang talagang kulang natin ito mga tayo na treno na Lord sa nagkalaan dan para ito po yung nagkakataon sa akin So masayang-masaya siya ngayon. Maayos na yung kanyang kalagayan. Kalahing seeds. Beneficiary po. So, ganyan ngayon, mga kababayan. Mga ating Philippine Information Agency, of course, sa inisiyatiba at pag-organisa po ng PCO or ang Presidential Communications Office sa pamumuno po ng ating Secretary Cheloy Garafil. Nais po natin sabihin, ito po ay talagang ginusto ng ating Pangulo na ibigay yung mga informasyon sa ating mga kababayan, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So ngayon po ay magsisimula tayo sa ating question and answer segment, RD. I'm sure handa nito. So, that ends mga kababayan yung ating coverage ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.